Pansashimi na tayo, guys. Good morning, guys. Nandito tayo ngayon sa tabing dagat kasi mag-fishing tayo ulit. So inaaraw-araw na lola niya, alam niyo kung bakit, kasi gusto ko mag-practice maghagis nito kasi nagsasawa na ako dun sa multiple hook. Gusto ko naman yung maiba-iba at yung medyo malaki-laki na isda, at kasama natin yung kaibigan ni Papa. So nandito siya sa amin 2 araw na, at si Papa ay natutulog, kaya kami dalawa lang ang nag-fishing. Kaya good thing, nakakaladkad kasi ang kahit saan. So yun na nga, pagkapasok ni Ate Akari ay pumunta na kami sa tabing dagat netong si Fuji-sang, dahil ang asawa ko ay hindi pwedeng abutin ng hanggang alas 8. Kaya sabi ko kami na lang dalawa, dahil nga ito ay kahit saan dalhin ay makakaladkad mo. At ang maganda ay hindi siya reklamador. Kung wala kang mahuli, hindi yan basta-basta magpapauwi, hindi katulad ng asawa ko. Kaya ang ginawa ko, sinama ko siya, sabi ko tara mamingwit tayo ng ating pang-ulam. Kaya ayan, nung pumunta kami dito sa malapit sa dagat dito sa amin, ayan, nakahuli kagad siya. Kaya lang ay puro danggit, kasi ang mga Japanese guys ayaw talaga uuwi ng mga danggit, kasi nga maamoy yung amoy ng isda talaga na to, na kita nyo naman pagka nagluluto tayo ng danggit, diba? Napaka-joho ng kanyang amoy. At the same time guys, yung paligpik niya sa may likod ay may laso niyan. Hindi naman siya nakakatay. Pagka natusok ka lang ay medyo masakit lang talaga, at mga ilang minuto yun, no? Tapos ang asawa ko pagka nakakahuli kami ng ganyan, nire-release niya, kaya yun din ang ginagawa ko. Tapos kung makikita nyo guys, pagka ganitong buhay ang isda, hindi ko talaga hinahawakan kasi natatakot ako na kapag pumalag ay matusok ako. At dahil puro danggit nga nahuhuli namin dito, lumipat kami ng dagat kung saan dito ay mas malaki ang mga nahuhuli. Pero hindi ko pa na-experience guys. And then unang pinuntahan namin ay yung malaking area, kaya sobrang lakas ng hangin. Kaya nagpunta kami sa may bandang likuran na nasa tapat namin, na mayroong harang siya sa likod, kaya kumbaga hindi masyadong malakas ang hangin. Tapos nagtataka ako, itong katabi namin ng lolo ay lagi siya nakakahuli at nakakabingwit ng malalaki, at ayan nga sinilip ko. So hindi na ako nakatiis, tinanong ko na nga siya kung bakit nakakahuli siya at ako ay hindi. Ang sabi nga sa atin, dapat ay laliman natin yung ating hook, kasi nga kapag mababaw ay mahuhuli lang natin yung maliliit na isda. Kaya sabi niya ay nasa 6 meters to 8 meters yung lalim na dapat nating i-hook. Pero yun doon yung sa may bandang gitna, kasi dito sa medyo malapit ay medyo mas mababaw. At ultimano nung in-adjust nga natin yung ating hook ng lalim, ayan nga agad-agad nakahuli ang lola nyo, at tuwan-tuwa tayo kasi sabay yung nahuli natin. Alam nyo ba masarap dun sa baka pag ginawa natin fry o yung parang tempura na meron siyang breadcrumbs. At ang ginagamit na lola nyo fishing rod ay yung binigay sa atin ng ating kapitbahay, kung saan ay panghagis ang malayuan. Pero dito naman sa pinuntahan natin ay hindi natin kinakailangan ihagis ang malayo. Yun nga lang kasi yung kanyang setup ay para sa mga malalaking isda na katulad nito. Nakakatuwa kasi guys na masyado ko siyang nagagamit ngayon, dahil nga nakakahuli na tayo ng mas malalaki kumpara nung mga gumagamit lang tayo ng multiple hook. At ang mga nahuhuli naming isda dito guys, nakakatuwa kasi iba-iba. Meron tayo nahuli na saba, meron din tayo nahuli na aji. Parang hasa-hasa yata siya dun sa atin sa Pilipinas. And then meron din tayo nahuli na dinis na siya kung inuwi para dun sa ating mga crayfish. And then meron din tayong nakuhang bari o yung danggit natin sa Pilipinas. Tapos nung sinabi ko sa asawa ko, tinawagan ko siya na nakakahuli kami ng malalaking isda ngayon, ay ako nagsugod agad ang asawa ko. Ayan, kasi yan lang yung gusto niyang part, yung nakakahuli. Pag ayaw niya, gusto ka agad yan umuwi. Ayan, tuwan-tuwa siya, at bandang huli siya na rin yung nagsiset ng pagkain, at siya na rin yung nag-aangat. At yung kaibigan ko nga na hindi nakakahuli masyado, ewan ko guys, parang wala talaga siyang talent sa pag-fishing. Pero nakahuli rin siya kahit papano nung bari o yung danggit. Ay inuwi ko na nga lang, kasi para naman hindi siya masyadong masaktan. Tapos ang ginawa ko nung nakakahuli na tayo palagi, minsan pinapa-experience ko sa kanya iangat, kasi nga ang dali lang gamitin talaga na itong fishing rod na to, at mamaya i-explain ko sa inyo yung setup niya kung paano siya ginagawa. At 100% guys makakahuli kayo basta may dumaan na isda, kasi may timing din kasi ang paghuli ng isda. At ayan, kung makikita nyo ang lalaki guys, kaya naman ang lola nyo tuwan-tuwa, at ang naisip ko kagad ay mag-sashimi. Although si Ate Aska at etong kaibigan ni Papa ang gusto niya kainin ay fry. Napakasarap talagang gamitin nito guys. Nakita nyo naman hindi ko na kailangan humawak ng isda. To sa mga nagtatanong sa akin kung sa ito mabibili, tingnan nyo na lang sa online, ang tawag lang sa kanya Unhook Tools, kasi nga hindi ko na makita dito sa mga binibilan ko mga fishing shop dito sa Japan, kasi nga iba na yung mga lumalabas ngayon. Yun nga lang ang pagkakaiba sa pagsisetup ng pain nito, hindi ka pwedeng sunod-sunod kasi dalawa yung nilalagyan mo, yung hook tsaka yung kago o yung pinaka basket na lagayan ng alamang. At yes, gumagamit kami ng alamang dito, or pwede kaming gumamit ng breadcrumbs kasi yun yung paborito ng isang type ng isda. So depende yan sa huhulihin nyo kung anong klase yung gagamitin yung tools para makahuli, at depende sa huhulihin yung isda. So napakadaming style dito guys. At kung makikita nyo, tuwa-tuwa ako sobra dyan kasi guys, first time ko nakahuli ng aji na ganito kalaki. Sashimi taberari ryo. Ine. Ay, pukai. Yapan ng mikonda. Guys, may pang sashimi na tayo. Look, ang lalaki ng aji.
Hinahuhuli natin palagi na maliliit na isda. Ayan. Mas malalaki pa dyan actually. Nasa medium pa lang yan. Nasatsurimashita. すっごいなもんね。取れちゃった？あ、いた。アジですね。いやでも結構でかいよ。普通のサメキだったらでかいでしょ。ちっちゃいのかいこれ。でっかいよ。 Tapos alam nyo guys, na nakakatawa sa fishing style na to kasi yung float niya makikita nyo pa rin kahit papano dahil hindi siya ganun kalaki. Ibang style nga kasi yung ating ginamit na float, bilugan naman siya. Meron kasi mahahaba na ito. And then nakakatawa si Papa kasi binidyo niya para makita nyo kung ano yung itsura ng pagkain ng isda. Kung makikita nyo, lubulubog ng unti-unti. Ang ibig sabihin yan ay sinusubo nila pero binubugan nila. Kasi nagda-doubt pa sila kung ito ay may hook. Tapos niluluwa nila ulit. Kaya kung makikita nyo, sulpot-sulpot yung ating float at lumulunok lang siya tapos iluluwa. Kaya pag bigla na lang siyang lumubog at hindi na siya lumutang, ibig sabihin ay yung isda napalagay na yung ating pain ay walang hook. Kaya minsan kapag tinatanggal ko siya sa pagkakasubo ay malalim na masyado yung hook. Tapos kapag nakakahuli na kayo para sa mga beginner, make sure ay iaangat nyo yung fishing rod. Yun yung para nahuhook masyado yung hook na ginamit nyo dun sa kanyang lalamunan. Kasi kapag medyo naka-slant kayo o nakapababa, pwede niya talaga iwagwag yun at matanggal yung pagkakahook niya sa bibig niya. Kaya pwede makawala yung isdang nahuli nyo. Lalo yung saba at mackerel guys, masyado yung magalaw na halos ang lakas niya mag-vibrate kaya madalas siya makawala, lalo na yung bibig nila ay medyo mas malaki kumpara doon sa ibang isda. At ayan nga kusa na natanggal yung ating hook dito sa ating isda. Kaya naman ang ating hook, yan ang iingatan nyo lalo't kapag malakas ang hangin ay pwede talaga tumusok sa damit nyo, sa mukha nyo at kung saan part ng katawan nyo. Kaya yun ang iingatan nyo. At ito yung nakakatakot dito sa fishing style lang na to. Kapag dalawa yung ginamit nyo kasi meron niyang pang dalawan, ay madali sila magkabuhol-buhol kaya mas madali kayo mai-stress. At ayan nga kusang natanggal yung isda natin kasi nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, malaki bunga nga na mackerel at madali silang matanggal sa pagkakahook dahil nga masyado silang maliksi sa paggalaw. So ayan nga, nung nakahuli tayo ulit ng bandang huli ay pinahawak na natin kay Fuji kasi nga para may experience niya din. Kasi yung ginagamit niya lang guys talaga ay yung multiple hook dahil hindi pa siya masyadong marunong at ayoko ipagamit sa kanya to kasi bigay lang sa atin to at nakikita ko kasi medyo careless siyang gumamit ng fishing rod, nilalabag niya kung saan saan. Kaya ang pinagamit ko talaga sa kanya ay yung ating multiple hook kung saan ay mas maganda kung ikaw ay beginner. Kaya ayan, kadalasan kapag wala siyang huli ay nagiging assistant ko na lang siya tanggal ng hook. Pero na-stress pa din ako sa kanya guys kasi kahit pagtanggal ng hook hindi niya kayang gawin. Siguro talaga hindi niya talent sa pag-fishing. At ganito yung itsura na pinag-fishingan natin. Kung matatandaan nyo guys, dito rin tayo nagsiswimming. Diyan sa kabila niya may beach. Diyan tayo nagpupunta every time na tayo ay mag-beach kasama sila Ate Aska. At ang itsura na itong pinupuntahan natin na to ay medyo mas mataas siya kaya safe. Lalo na kung kayo ay may kasamang bata dahil medyo malapad yung ating island port na to. Ang nakakatuwa lang talaga dito sa lugar namin guys, kapag wala kang huli doon sa isang lugar ay pwede kang lumipat kung saan saan. At alam nyo ba ang nakakatuwa dito sa Japan kasi lahat ng pupuntahan tabing dagat ay halos libre. Even port pa yan guys, libre kayo makakapasok dyan. Hindi katulad dati sa Pilipinas mga private lahat, diba? Yung mga tabing dagat ay may mga private at kailangan mo mag-entrance bago ka pa makapasok. Ayan guys, yung ginamit nating fishing rod for today's video guys ay hindi katulad ng multiple hook na ginagamit natin. Ang gamit natin ngayon, tingnan nyo guys, ang daming isdang maliliit. O, nakikita nyo yan. Kaya ang daming isda na malalaki din dito na mahabol nga sila. Actually, may mga patalon-talon na isda. Pero mga professional na isda yun. Mga nakagraduate yun. So ito guys, papakita ko sa inyo yung gamit natin. Kung bakit ganito siya kahaba. 6 meter yung haba na itong gamit natin. Ito yung ginagamit pang casting. Yung malayo ang hagis. Kaya kinakailangan siya ng mahaba para mapalayo nyo yung inyong pain. Yung mga maiigsi pang malapitan kasi yun yung mga ginagamit natin multiple hook. Tapos, ito yung tinuro sa atin ng ating kapitbahay na professional sa pag-fishing ng mga ganitong style. Tapos ang ano nito guys, ang system nito, yan may ginawa siyang pang-ipit, di ba? Meron tayong stopper sa dulo since malalim tong dagat na to. So andito yung stopper natin ng float natin. Ayan, 6 meters yung lalim niya. Actually ginawa ko siyang 8 kasi nga ay malalim to dahil depende yan sa lalim ng dagat. And then gagamitan nyo siya ng ganito para ito yung magko-control dun sa dito pag tumama siya. Kasi kapag direct siya guys, tingnan nyo malaking butas, lalabas siya dito, lulusot siya. Kaya kailangan ng ganito kapino na butas para hindi siya lalabas dun sa ating stopper. And then itong float na to, size niya ay 12. Ano lang to, actually may mamahalin nito, may mumurahin. Although mahal na rin to, 400 yen na rin siya, no. So ito styrofoam lang siya. May size nito, depende sa bigat na gagamitin nyo naman na
cargo ang tawag nila rito. Basta yung basket na lagayan ng pain. And then yung pinakapabigat niya guys ay ito. So kung makikita nyo guys, yung style niya ay pael. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi para yung pinakadulo nyo, ito yung magiging ano naman ninyo, yung hook. Ayan, kung saan nandito yung ating pain. Actually, pwede kayong gumamit ng dalawahan. Mahaba to guys, nasa 2 metro yung haba niya. Pero depende yan sa lalim ng pupuntahan yung dagat. Usually ginagamit to sa mga yung mababato na area na katulad ng pinag-fishingan natin nung last time. Papanood yung mga drinks ko. Tapos ang style niyan guys, pael. Alam niyo kung bakit? Para hindi siya bubuhol-buhol dito sa ano natin, sa ating pabigat. Plus, yung pain natin na nasa dulo ay magiging malayang gumalaw sa ilalim ng dagat. So, hindi iisipin ng isda na fake tong pain na to. Kasi nga, ay, tingnan nyo, yung galaw niya from hangin, parang ganyan din yung galaw niya sa dagat. So, gumaganyan-ganyan din siya sa ilalim ng dagat. So, yung mga isda, hindi yan basta nakakita ng pain ay kakainin na yung pain mo. Pinag-iisipan nila yan kung fake yan o hindi. Depende sa galaw ng hook mo. Kung naka-steady lang yan sa ilalim, hindi nila kakainin. So, dito sa Japan, medyo mahirap mag-fishing guys kasi matatalino pati mga isda. Oo, ganun katalino. Kaya ang purpose nito, kung makikita nyo, ayan, parang rubber lang siya na magaang. So, gumaganyan-ganyan lang siya. Nagwe-wave lang siya sa ilalim ng dagat. So, hindi iisipin ng isda na fake yung pain. Kaya lang, kasi dito sa Japan, meron din siyang tinatawag na timing. May oras na padaan ng mga isda. Depende sa galaw ng dagat. So, ngayon, nasa peak, ano tayo, na hindi gumagalaw ang ilalim ng dagat. So, pababa pa lang hanggang mamayang gabi. Kaya ngayon, tapos na kami mag-fishing. Itong size natin na to ay 12 dake. 12 yung bigat niya guys. Depende yan sa float na gagamitin nyo. Para kung mabigat yung gagamitin yung ganito, yung float nyo lulubog. So kailangan balanse yung match yung bigat nito dun sa float na gagamitin nyo. So ganyan yung style niya guys. Diba nakaka-amaze yung mga Japanese. Iba-iba yung technique nila dito guys. Isa pa lang yan sa siguro mga 200 style nila rito. Kaya sa accessories pa lang napakadami nilang accessories dito sa Japan. Sa pagtutiklop naman niya guys, una nating tatanggalin ay itong hook. Ito. Pero for the meantime, kailangan i-balot natin to sa ating sponga. Dito natin ibabalot yung ating hook na ginamit. Para hindi kalawangin yun. Kung gusto niyo siyang magamit ulit, ay dapat hugasan niyo siya sa tubig tabang. Hindi ng tubig dagat. Kasi maalat siya. So, malakas kalawangin. Kasi dito sa Japan talaga matatalino yung mga isda. Unless yung mga aji, madadali talaga mahuli yan. Pero wala ng aji. Yung aji kasi guys, yung isda na yon ay hindi siya basta-basta nadadaan. Kumbaga umiikot-ikot sila, so hindi sila nakapirme sa isang lugar. Kaya timing lang din ang pangingisda. Yung danggit ngayon season, so ang daming danggit. Kaya lang ayokong, actually meron tayong 2 hinuli kasi naawa ko doon sa nakakahuli, yung kasama ng kaibigan ng asawa ko. So para lang ma-appreciate ko yung ano niya, yung huli niya, ay iuwi natin yung 2. Sa labas lang natin siya ihuhook. Tapos actually para hindi siya lalambi-lambitin dito sa fishing rod natin kasi napakahaba nito. Kung mabibigatan siya guys, pwede siyang masira. So ganyan lang yung pagkakakalas. And then ang ginagawa ko, nagpe-prepare na ako ng Tupperware, tapa plasticware. Ayan. So dito ko na guys tinatago yung items para every time nagfi-fishing tayo ay labas na lang ng labas. At kailangan natin itong i-repair kasi yung ano niya, yung sinulid niya nagkakakalas-kalas na. So kailangan talaga ginugulo yan. So ayan guys. Tapos itong pabigat natin. So ganyan din. Ayan. At ito yung mga nakuha natin for today's video for 3 hours. So ayan. Ganyan siya kadami. Madami-dami din siya guys. At meron tayong 3 klaseng isda. So meron tayong danggit, meron tayong aji, at meron tayong mackerel or saba kung tawagin dito sa Japan. Alam niyo yung saba na baranda dilata sa atin. Yung isda na nandun, ito yun. Kaya tinatawag siyang saba kasi ito yung isda na yun. Sa Japanese ay saba ang tawag sa kanyang mackerel. Yan guys, uuwi na kami at super enjoy lola nyo kasi first time ko nakapag-fishing dito sa area na to na marami tayong nahuli at malalaki. At yung kaibigan ng asawa ko, dyan natulog na sa isang sarap niya, bibigyan natin siya ng pera.